Nagbalat kayong paggawa ng sapatos, nabalatan nating one-stop shop pala ng mga peking ID at dokumento. Nagkasanang operasyon ng mga otoridad. Abe, resibuhan na yan. Sa surveillance video na ito, kasama ng Special Mayor's Action Reaction Team o SMART ng Manila City Hall nitong May 19. Isang asset ang sinubukang magpagawa ng isang peking person with disability o PWD ID. Mapapansin ang isang babaeng nakaupo sa bangketa ng Quezon Boulevard sa Quiapo. Ang babae, may codename na Dada. Ito, si Ma'am Dada. Siya nakakapasok sa loob, hindi basta-basta nakakapasok. Ang asset, nakipagtransaksyon kay alias Dada. Kinukuha na yung detalye niya. Umalis si alias Dada para puntahan ang hideout kung saan gagawin ang peking ID. Sino ang mabubuking? Ang asset o ang target? Matapos ang higit kalahating oras, bumalik ang target na may dalang resibo. Nakikita niya yung finish ID, naput na po sa akin. Positibo ang ginawang peking PWD ID para sa asset. Agad pinlano ng operatiba ang gagawing pagsalakay. Mahuli kaya ang mismong mga sangkot sa paggawa ng fake IDs? Ang pineking PWD IDs makikitang hawig na hawig sa totoo o legit na IDs. Pwede niyo ho bang ipaliwanag sa kaharapan ng camera, ma'am, kung ano ho yung kaibahan ng orihinal at ng pinirata? Ito po, na fake IDs, kung titignan natin, ito po ay computerized po. Whereas wala po kaming ganong ini-issue. Ito po, ganon din ho siya. And at the same time, unang-una po, ang address po na nakalagay sa likod ay Quezon City. Dito pa lang po alam na natin na sila po ay hindi taga Manila. So, ipaliwanag nyo naman sa amin ngayon, mga ma'am, kung ano naman ho yung lehitimo. Yun ho talagang legal na card na mula ho sa inyong tanggapan. Ang lehitimo po ay meron po tayo. Unang-una typewritten po siya. Typewritten po kung makikita nyo po. At malinaw po ang pirma ng aming mayor at vice mayor. So hindi po siya computerized, hindi po siya handwritten at wala rin po siyang border. At ang address po ay lehitimong taga Maynila. At nakalagay pa po dito ang aming barangay number ng may hawak ng PWD. Sa mga tweet po, May control code po kaming ginagamit. nasan po yun dyan, ma'am? Yung control code na yan Dito po ay sa naaayon po yan doon sa corresponding number po nung kanilang, halimbawa, anong city sila, anong lugar po sila or barangay. Malaki raw ang epekto ng mga peking ID sa mga business establishment pati na sa gobyerno. Ang mga ibinibigay kasing 20% discount ng mga business establishment ibinabawas o dinededuct din sa binabayaran nilang tax sa gobyerno. Pero higit na napagkakaitan ng benepisyo at pondo ang mga qualified beneficiary tulad ni Mang Arnulfo Borromero. 43 taong gulang at isang repairman. Nito lang nakaraang buwan nang mabulag siya matapos tamaan ng debris ang kanyang mata habang nag-aayos ng metro ng tubig. Ngayong araw, naabutan namin siyang nag-a-apply ng PWD card sa Manila City Hall. Tanggalan po kasi ako ng isang mata, na-operahan po. Sabi raw po, kahit paano, makakatulong daw po yun. Una, sinabi po sa akin, sa gamot, makaka-discount daw po. Tapos, meron daw po yata matatanggap na monthly po. 500 po yata, isang buwan. Pa-process na po natin yung ID nyo, sir. Maghintay lang po tayo ng mga 15 to 20 minutes. Makukuha nyo na po yung ID nyo. Ilang oras ang lumipas, natanggap na rin ni tatay ang kanyang PWD ID. Sir, ito po yung ID nyo, sir. Paki-check na lang po ng mga info nyo. Tama po ba yung address, birthday, parents, guardians, contact number and name po. Ang mga tulad ni Mang Arnulfo raw sana ang karapat-dapat na makinabang sa benefisyong 20% discount sa mga kainan, ospital, medical procedure at pharmacy, hindi ang ilang mapanamantala. Kaya agad ikinasal ang mga otoridad ng isang operasyon laban sa mga gumagawa ng peking ID at dokumento sa Maynila.